impluensya at paghanga ni Leo sa kanyang amang sundalo, tinahak niya ang parehong landas nang pumasok siya sa military. Kasalukuyang nagdadalang tao noon ang kanyang asawa, kaya naman naipangako ni Leo sa kanyang sarili na magpupursige siya sa kanyang pagiging sundalo. I was assigned or I was accepted in the intelligence service, yung para bang mga agent na sundalo pero hindi mo makikitang naka-uniforme. Very exciting, pero later on, hindi lang doon umikot yung buhay ko. Umikot siya sa buhay na makamundo. Ginamit ni Leo ang kapangyarihan na tangan bilang isang sundalo upang manglamang ng kapwa at kumita ng pera sa iligal na paraan. May mga pagkakataong meron kaming ma-raid na shabu. Hindi ko lang yun titikman during that time, na involved din ako ron. Umabot pa ako sa pagkakataong ibenta rin yun. Hindi ko right away sinusurrender sa otoridad, babawasan muna yun. Ginagawan ko ng diskarte para kumita ng extra noong panahon na yun. But I never involved ang gobyerno rito. Nalulung din si Leo sa pag-iinom na nagresulta sa kanyang pagiging basagulero. Bukod pa dito, naging sukdulan din ang pambababae niya. May mga time pa na yung mga babae tumatawag sa bahay at yung asawa ko po ay talagang naabutan ko na lang na umiiyak. You know what? She has all the reason to leave me. Nang magkasakit ng kanser ang ama ni Leo, napilitan siyang umalis sa serbisyo upang alagaan ito. The family was really drained in every way. Drained financially, drained emotionally, drained spiritually. Simply because yung tatay ko na tinitingala ko, tinitingnan bilang leader, bilang pundasyon ng aming pamilya, ay mahina at may sakit. Parang, alam niyo po yun, I am really shaken. The family was shaken. Nagkaroon ng Bible study sa bahay nila Leo dahil na din sa kagustuhan ng ama nitong may karamdaman. I can see the difference sa tatay ko. There was one evening na nakita ko siya umiiyak sa Panginoon. Hindi niya namamalayan na nakabukas yung pintuan. There must be something na meron siyang tinanggap sa puso niya, sabi ko, na kailangan kong makilala rin. Nang pumanaw ang ama ni Leo taong 2001, nagpatuloy pa din ang Bible study sa kanilang tahanan. Unti-unti, di namamalayan ni Leo na mas nabibigyan na niya ng panahon ang pakikinig ng salita ng Diyos kaysa sa kanyang mga bisyo. It is the Word of God that ministered into my life. Yung katotohanan ng salita ng Diyos na unti-unting humuga sa akin, yun ang nagbigay ng linaw sa akin na kailangan ko ang Diyos sa buhay ko. Simula noon, isinuko na ni Leo ang kanyang buhay kay Jesus. I received instant miracle. Sigarilyo, one night, tapos nagulat na lang ako when I prayed. Sabi ko sa Panginoon, Lord, ayoko na rin ito. So, nakatuon na lang din ako sa pamilya ko. Kaya naman talagang overnight ang miracle na binigay sa akin ng Panginoon in terms of my lifestyle. Dahil sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na bumago sa buhay ni Leo, naging hangarin ng kanyang puso na maging tagapaghatid ng mabuting salita ng Diyos sa mga katulad niyang naligaw ng landas. Very fulfilling. I didn't really know na ako mismo ay namamangha pa. Nasa kalagitnaan pa ako ng pagkamangha sa Panginoon. Batid ni Leo na naging instrumento ng Diyos ang kanyang ama na simula pagkabata, hinangaan niya at tiningala. What can I say kung andito ang tatay ko? Malamang sobrang mapaproud sa akin ang tatay ko. Sobrang makikita niya na yung anak niya ay kagaya niya. Kagaya niya na mabuti rin ang tatay ko. Hindi sarili man niya, katawan man niya yung naghirap because of the cancer. But I can say, kung nandito yung tatay ko, Tatay, salamat dahil tinibayan mo yung loob mo. Tatay, salamat dahil bagamat cancer yung dumapo sa'yo, kumapit ka sa Panginoon at tinanggap mo ang Panginoon. And now, you are leaving a legacy sa hindi lang sa pamilya, kundi sa napakaraming pamilya pa na napapalapit kay Kristo. Sa kasalukuyan,
Patuloy na ginagamit ng Diyos si Leo kasama ang kanyang buong pamilya upang maipalaganap ang pag-ibig ni Jesus sa maraming tao. Para kay Leo, ang maliwanag na buhay na meron siya ngayon ay utang niya sa kanyang tagapagligtas na si Jesus. Napakabuti ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya lahat po ng kapurihan, lahat ng pasasalamat ibinibigay ko sa ating Panginoong Jesus na tumanggap sa akin kahit makasalanan.